Okay, ayan, welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito na nga, no, naghahabulan na ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At ito na nga mga kaibigan, ang Korte ng Pasig ay mayroon ng nilalabas na warrant of arrest at no bail po ito mga kaibigan. Lalong pahirap ng pahirap po itong si Pastor Apollo Kibuloy dito mga kaibigan. Kaya ito po ang balita atin munang panuorin. Galing po ito sa UNTV News. Dante, saan nagugat ang kaso na yan? At yan ba ay pwede ring piyansahan? Monica, nag-ugat ang kasong ito matapos ngang magreklamo ang isang 17 gulang na babae ng umano'y mga pang-aabuso. Siya ay minaltrato, pinilit na magtrabaho at pinaniwalang ito ay bahagi ng kanyang paglilingkod sa relihiyon na pinangunahan ni Apollo Kibuloy. At ayon pa sa Department of Justice, Monica, walang piyansa itong kasong ito bilang paglabag sa ating anti-human trafficking law. Ipinag-utos na rin ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang 5 pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Renelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi nito pinagbigyan ang motion ng kampo ng religious leader na inihain noong March 21 na ipagpaliban o suspindihin ang proceedings sa kaso at huwag munang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang motion sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Wala din anya sa mga dahilan sa ilalim ng guidelines ang binanggit para pagbigyan ang hiling na suspindihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakitaan ng sapat na batayan para ipaaresto si Kibuloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang motion. We actually expected that in the light of the political developments happening right now, and I think my co-counsel will file a motion for reconsideration, and if denied, we'll raise the matter on certiorari. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ay maghahain sila ng motion to quash o ipawalang bisa ang kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa sosyedad o kayamanan. Monica, sa ngayon ay wala pa tayong nakita na lumabas na pahayag partikular, personal si Apollo Kibuloy dito sa panibagong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya at doon pa sa kanyang 5 associate. Ayon naman dito sa kanyang mga abogado ay kabilang sa kanilang pag-aaralan ay kung kinakailangang iakyat itong kaso hanggang sa Court of Appeals, hanggang sa sila ay makakarating sa Korte Suprema, ay kanila itong gagawin dahil ang kanilang paniniwala ay wala namang kasalanan ang kanilang kliyente. Muli namang hinamon, Monica, ng Department of Justice o DOJ si Kibuloy dahil nga dito sa kaso na kanyang kinakaharap. Sa ngayon ay maiging harapin na lamang ito dahil ilang beses na rin naghamon itong si Kibuloy na magsampa ng kaso sa korte. Kaya ayon sa DOJ, maigi nang magsalita siya, ipagtanggol ang kanyang sarili sa ating hukuman. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Okay, alright. Yan po mga kaibigan, no? Ang balita po galing po sa UNTV News, no? Ayan. Ito na nga, no, mga kaibigan, ang warrant of arrest na wala pong bail mga kaibigan para po kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ito nga, no, dumadami po ang warrant of arrest para po kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung galing po sa Davao Court at yung sa Senado at ito na naman po mga kaibigan, no, ang galing po sa
Pasig Court. At ito po ay wala na pong piyansa mga kaibigan. Kung naalala po natin, yung pong paglabas ng warrant of arrest ng Davao ay agad-agad po na sumuko. Ito pong mga kasamahan po, no, ni Pastor Apollo Kibuloy, at agad-agad po sila nakahain po ng kanila pong piyansa. At sa ngayon nga ay nasa Malaya na po sila mga kaibigan, ano. Hindi nga po sila nakukulong dahil nga ay fiable naman po yung pong warrant of arrest doon po sa Davao City mga kaibigan. Pero ngayon po dito sa galing po sa Pasig ay wala pong siyang bail, so sila din naman po, no, na si Pastor Apollo Kibuloy at ito nga pong mga kasamahan po niya, no, ay kasama po dito na nalabasan po ng warrant na ito. So dito kaya ay susuko agad ang mga kasamahan po ni Pastor Apollo Kibuloy mga kaibigan, dahil ito po ay wala na pong piyansa, di ba? So yan po ay ating hihintayin ang update po dito, no, kung agaran ba sila na susuko dito sa warrant of arrest na ito, dahil doon po sa Davao ay agad po silang sumuko dahil wala naman po itong mayroon naman po itong piyansa mga kaibigan, ano. So kakaiba po ito dito sa nilabas po ng Pasig Court mga kaibigan na wala po siyang piyansa. So ayan, no, lalo nga pong pahirap po ito pong sitwasyon ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya't hinikayat na po siya ng ilan po na mga kaibigan niya. Unang-una po si Senador Bato de la Rosa na mas maigi na harapin na po niya itong kaso. Wag na po siyang magtatago mga kaibigan, no? Para po ay malalaman at matapos po itong lahat na ito kung totoo man ang mga aligasyon na ito laban sa kanya o hindi. Dahil kung para sa kanya po mga kaibigan, simpleng kaso lamang ito at walang katotohanan raw. Ito nga po ay paninira lamang po sa kanya. At kung totoo po ang lahat na sinasabi po ni Pastor Apollo Kibuloy, isa naman po talaga siyang pastor, so siguro ay maganda po na harapin na lang po niya ito. Para nga po ay lumabas na po ang katotohanan po dito. Kasi pagka patuloy po siya na magtatago ay hindi naman po ito mawawala, no? Maging wanted na po siya at isa na po siyang pinaghahanap ng batas. So sa edad po niya na alam po natin na may edad na rin po itong si Pastor Apollo Kibuloy, kakayanin kaya niya na magtatago sa lugar na talagang hindi po katulad dati na magagawa po niya ang lahat, no, na kahit na saan po siya pumunta sa ibang bansa, pwede po siyang happy doon sa ibang bansa dahil mapira naman po itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa ngayon po mga kaibigan ay hindi na po niya magagawa ang lahat po kung ano ang kanyang nagagawa dati, dahil nga sa ngayon ay nagtago na po siya sa ating pong batas, no. So para sa akin po, no, ay mahirap po yung ganun pong sitwasyon, lalong-lalo na po na hindi ka po sanay, no, na tumira sa isang lugar, no, na ikaw lamang. Siyempre kung itong si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago, siguro ay kung mayroon po siyang kasama, yung talagang mga tao na talagang maasahan po niya at malapit sa kanya. Siyempre mayroon po itong kasama mga kaibigan. Hindi po ako naniniwala dito na nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy na siya lang mag-isa. Hindi po niya kakayanin mga kaibigan. Kaya mayroon po itong kasama. Siguro yun talagang malapit sa kanya, no, yung maasahan na hindi po siya isusumplong. Kaya, no, maganda naman po ang panawagan, lalong-lalo na po kay Senador Bato na mas maigi na sumuko na lang po siya, no. Para naman din po sa kanya ito mga kaibigan, para ay matapos na po, no, itong ang kalbaryo sa kanyang buhay na sabi nga niya ay walang katotohanan, no. Simpleng kaso, so dapat hindi po siya matakot na harapin po ito. Simpleng kaso lang po, sabi nga niya, di ba? So mas maganda para sa akin po, no, mga kaibigan, ay harapin po niya. Hindi naman po natin sinasabi na totoo po itong lahat.
pagkaharapin po niya ito ay sasabihin po natin na siya po ay talagang ginawa niya ito. Hindi po mga kaibigan, harapin niya ito para patunayan po niya no, na walang katotohanan ang lahat na ito. Pero yun lang po no, hindi nga po natin alam kung talagang totoo po ang nangyayaring ito. Di ba mga kaibigan? Kaya doon po sa mga complainant po no, laban kay Pastor Apollo Kibuloy, lalong-lalo na po yung mga babae no, na nag-reklamo na inaabuso at ginagahasa pa no, mga kaibigan. Kung totoo po yan, dapat po ay talagang mabigyan po ng hustisya. Kawawa po yung ating mga kababayan na mga kababaihan no, pagka ganun po na aabusuhin lamang ng isang tao na pinaniniwalaan po nila no, na ay parang ama na po nila mga kaibigan ano. Dahil nga ang pagpapakilala po ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga sumusunod po sa kanya na siya nga po ay appointed son of God ano. So kaya marami po ang naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy, lalong-lalo na po doon sa ginawa nga po niya dati no, na pina-stop pa nga niya yung lindol at saka pina-stop niya ang ABS-CBN. Nagkataon naman na nangyayari talaga no, na nasarado ang ABS-CBN. O hindi pala yung ABS-CBN yung pina-stop niya, yung pong programa po ni Vice Ganda no, doon po sa ABS-CBN. So nagkataon na nasarado ang ABS-CBN ano. So mas lalo pong naniniwala ang ating mga ibang kababayan dito po kay Pastor Apollo Kibuloy na talagang may kapangyarihan po siya no, na magagawa po niya ang kanya pong gustong gawin. Pero dito po sa kaso po niya ay bakit po siya nagtatago? Yun po ang malaking katanungan. Kung totoo po siyang appointed son of God, wag po siyang matakot na harapin po ang mga kaso na ito. So yun lang po ang akin pong masasabi ngayon mga kaibigan no, na harapin talaga niya ito para po ay malalaman at lalabas po ang katotohanan. Sa mga sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy, siguro mas maigi no, na inyo pong bigyan ng magandang payo si Pastor Apollo Kibuloy. Kung kayo man po ay naniniwala na inosente nga itong si Pastor Apollo Kibuloy, so mas maigi no, na payuhan po ninyo na harapin na lang po ang kaso na ito. So yun lang po no mga kaibigan, at kung ano po inyong masasabi po dito, komento sa ating pong reaction video na ito, paki-comment na lang po sa ating comment section. At kung nagustuhan po ninyo, huwag po ninyong kalimutan na i-like po ang ating pong video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe at hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, ayan, paki-subscribe at paki-follow na rin po ating Facebook page mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa lahat po na patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng kanila po mga public opinion dyan po sa ating comment section. At muli po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po tayong mag-iingat saan man tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless sa lubas. Ingat.